Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Nabigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon at magandang gising sa umaga. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Hinihiling ko Lord ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko Father God sa aming kalagitnaan kayo po ang patuloy na maramdaman ng bawat sa Panginoon. Bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga salita. At ako, Lord, tulungan mo ako maibahagi ito ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Dalangin ko rin, Lord, na mayroong may karamdaman sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magpapagaling naman. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you sa Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, mga piniling lingkod. Tayo ba sa ating sarili, ramdam mo ba na ikaw ay piniling ng Panginoon? Amen. Kasi tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Ito ba ay nararamdaman natin? Ito ba ay talagang nararamdaman mo sa puso mo na ikaw ay pinili ng Diyos? Amen. Na maglingkod sa Kanya? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi kayo pwedeng maglingkod sa akin kung kayo ay nagmamahal sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong magulang, maging sa inyong sarili ng higit sa akin. So yun ang sabi ng Panginoon, hindi kayo pwedeng maglingkod sa akin kung mas mahal niyo ang inyong magulang, ang inyong anak, ang inyong asawa, at maging ang inyong sarili ng higit sa akin. So alam po natin sa ating sarili na dapat po ay mas pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos. Maging tayo, nilikha tayo ng Panginoon. Siya lang ang nakakaalam at nakakakilala sa atin. Hindi ko malimutan yung tao na nagsasabi na ang lahat sa Kanya ay alam niya. Niya lahat sa akin alam ko. Ako nakakaalam ng sarili ko. Tinanong ko siya kung alam niya kung ilan ang bilang ng buhok niya. Hindi daw niya alam. Yung kilay mo, alam mo ba kung ilan ang bilang ng kilay mo? Hindi rin niya alam. So sabi ko, hindi ko pinisabihin na alam mo ang lahat. Tanging Diyos lang nakakaalam. Sabi niya kasi hindi ko nakikita eh. Dapat nakikita at nahawakan para ako ay maniwala. Sabi ko, yung utak mo ba na nakikita mo? Yung nahahawakan mo ba yung utak mo? Pero naniniwala kang may utak ka. Sabi niya, oo. Bigyan po natin ng halaga ang Panginoon. Para yung isang barbero, sabi nung may batang nagpagupit, sabi nung bata, tinanong niya yung barbero. Ay, tinanong niya yung barbero na yun. Naniniwala ka bang may Diyos? Sabi nung barbero, hindi. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ikaw ba naniniwala kang may barbero? Sabi ng bata, ay hindi. Sabi niya, bakit di ka naniniwala samantalang ginugupitan niya kita eh? Talagang may barbero, sabi niya. Sabi niya, kung totoong may barbero, bakit ang daming lumalakad-lakad yan ang mahaba ng buhok? Bakit hindi po ginugupitan? Sabi niya gano'n. Sabi nung barbero, kasi hindi naman sila lumalapit sa akin para magpagupit. Sabi ng bata, gano'n din po sa Panginoon. Kung hindi ka lumapit sa Diyos, hindi rin niya ayusin ang buhay mo. Tanging Diyos lang po ang may kakayanang mag-ayos ng ating mga buhay. Maging ang ating sarili, hindi natin kilala. Maging ang ating buhay, hindi natin hawak. Kasi kung hawak natin ang buhay, tayong nasusunod, pwede mong sabihin, aabot mo ng 100 years. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, yun po ang gusto ng Panginoon. Dapat i-deny natin ang ating mga sarili. Paano nga naman makakapaglingkod sa Panginoon kung masigit ang pagmamahal mo sa iyong pamilya kaysa sa Kanya? O sa iyong sarili? Lagi kang naaawa sa iyong sarili. Lagi kang parang kawawa ang pakiramdam mo. Paano ka makakapaglingkod sa Panginoon? Paano kung mayroong karamdaman yung anak mo? Paano ka magpapatuloy sa Panginoon? Kung ikaw ay mismong ikaw may karamdaman, paano ka magpapatuloy sa Panginoon? Paano kung inutusan ka ng Panginoon pumunta sa ganung lugar? Ngayon ay
Meron kang importanteng bagay na dapat gawin. Sasabihin mo, ay hindi mo na, kasi meron akong napaka-importanteng lakad na dapat kong puntahan. Hindi mo na ako sasama. So kaya sabi ng Panginoon, dapat unahin mo ako, anak. Unahin mo ako kung talagang maglilingkod ka sa akin. Paano kung mayroong karamdaman? Kung mayroong kang kakulangan, wala kang pera, paano ka susunod sa Panginoon? Pero pag ang Diyos ang mahal mo at siya ang number one sa buhay mo, lahat po ng iyong kinatatakutan, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Takot kang magkasakit ang iyong pamilya, Diyos ang mag-aalaga sa kanila. Takot kang magutom, ikaw, Diyos ang magpapakain sa iyo. Takot kang mawala ng trabaho, Diyos ang magbibigay ng trabaho sa iyo. Takot kang maghirap, Diyos ang magpapayaman sa iyo. Pag siya po ang binigyan mo ng halaga ng magsigit sa buhay mo. Naalala ko si Propeta Ezekiel. Sabi ng Panginoon, ganito ang gagawin ko. Bukas, mamamatay ang asawa mo pero huwag kang iiyak. At kinabukasan nga, namatay ang asawa niya, hindi siya umiyak. Kasi yun yung example niya na gagawin niya sa bansang Israel. Tayo po pag tinawag ng Panginoon, pag tayo po ay talagang nandun yung totoong paglilingkod sa Panginoon, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, ang Diyos po ang bahala. Sabi ko nga sa buhay natin, napatunayan ko na kahit yung apo ko, kalapit ko ngayong apo ko ng time na yun, ay nasugatan siya na hindi ko man lang nagawang ilayo dun sa salamin na nakasugat sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo kayang ingatan kahit ang mahal mo sa buhay. Malibang ang Diyos lang po ang mag-ingat sa kanila. Kaya ko lagi ako nag-pray sa Panginoon, Lord, pagkatapos ko mag-pray, go na sila kung saan sila pupunta. Magtiwala tayo sa Panginoon para matanggal yung takot sa ating mga puso. Yung po ang number one nagkakaroon ng panghihina sa ating pananampalataya pag tayo po ay mayroong takot. At number one pong kinatatakutan ng tao, walang iba, kamatayan at kahirapan. Takot tayong mamatay. Pero sa totoo lang, lahat ng Kristiyano ay walang kamatayan. Tayo po ay inilipat na sa buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya, nag-aalay ng buhay para sa akin ay siyang magkakamit ito. Ngunit ang nag-iingat ng kanyang buhay para sa kanyang sarili ay siyang mawawala dito. So pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yun, yung pag-iingat sa atin. At pag tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay pagpapalain niya. Bakit po si Eliseo o si Elias ay kinuha na ng Panginoon? Alam mo kung bakit? Nung time na nakipaglaban siya sa mga prophet, 400 prophet ang pinatay niya. Nung nag-aalay sila na yung apoy ay bumaba. Pero pagkatapos nun, binantaan siya ng isang babae, ni Jezebel, napapatayin siya, nagtago. Natakot siya. Samantalang nakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos, pero natakot pa rin siya. Nagtago siya. Kaya dumating si Eliseo. Sabi niya, hanapin mo, puntahan mo si Eliseo. Kaya siya kinuha na ng Diyos at nagpalit sa kanya si Eliseo. Pag tayo po ay natakot sa paglilingkod natin sa Panginoon, maaari po tayong kunin na ng Diyos. Pero masaya kasi Diyos ang kumuha. Pero kung meron pang plano ang Diyos sa buhay mo, pag hindi ka natakot, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Kasi meron pa siyang ipagagawa sa iyo. Salamat sa Panginoon. Sana po number one sa ating buhay ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon, maglingkod tayo ng tapat. Maglingkod tayo ng totoo. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi darating ang panahon tayong lahat ay hindi na magkakasama-sama. Kasi hindi naman lahat ng panahon magkakasama tayo. Lilipas at lilipas din yun. Mga after 20 years, 10 years. Kung halimbawa, pinadala ko ng Panginoon sa ibang lugar. Meron man lang kayong nung kay pastor, ito ang natutunan ko. Talagang pag naglilingkod ka, dapat maglingkod ka ng totoo. Gusto ko pong mailagay sa puso ninyo yung totoong paglilingkod. Yung totoong pagkatawag natin sa Panginoon ay ating pong magawa. Kasi yun ang totoo pong magliligtas sa atin. At yun po ang totoong ibibigay ng Diyos ang mga pangako niya sa atin. Pag nagawa po natin yung totoong paglilingkod sa Diyos.
Kahit na meron kang karamdaman, tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Sabi nga niyo, pupurihin lang ba natin ang Diyos pag tayo ay masaya? Pag tayo ay may kayamanan? Paano kung may karamdaman ka? Paano ka nag-pray ka, pagalingin ka, hindi ka pinagaling? Titigil ka na ba sa paglilingkod sa Panginoon? Ganun lang ba yung paglilingkod mo sa Diyos? Dahil lang ba sa ikaw ay may hinihingi? Dahil lang ba ikaw ay mayroong gustong mangyari sa buhay mo na dapat mangyari ito, Panginoon, para magpatuloy ako sa iyo? Ang gusto po ng Panginoon, unahin natin siya. At yun ang kanyang pangako sa Matthew 6:33. Pag inuna mo siya, lahat ng pangailangan mo idaragdag ng Diyos. Pero pag ang sinasabi mo, Lord, gawin mo muna ito bago ko gawin ito. Hindi po ganoon. Hindi po pwedeng mabaliktad ang salita ng Panginoon. Dapat unahin na muna natin siya, sundin natin siya, para yung lahat ng gusto mo, ibigay ng Diyos sa iyo. Kasi hindi pwedeng gusto mo muna bago kasusunod sa Panginoon. Lord, saka na ako maglilingkod sa iyo. Pag mayroon na akong sasakyan. Diba, parang mga bata, yung mga anak, saka na ako tutulong sa nanay ko pag medyo, saka na ako magbibigay pag malaki-laki na yung sahod ko. Pag nagbunos ako, saka na ako magbibigay. Hindi po totoo yan. Habang gipit ka, habang wala ka, matuto kang magbigay. Kasi pag sinabi mong saka na pa nakaluwag-luwag ako, kailanman hindi tayo nakakaluwag. Kung meron ka ngayong pira ng 50,000, kulang pa rin yan. Ipapatid mo agad yan at mauubos agad yan. Dapat hanggat kahit kaunti lang yung kita mo, isama mo sa budget yung magulang mo. Isama mo sa budget, hindi yung tsaka na pa nakaluwag-luwag ako. Ang totoo pong pagtulong, maraming tao, ang daming kayamanan, pero hindi kayang tumulong sa kapwa. Ang pagtulong po, hindi dahil sa ikaw ay maraming pera. Ang pagtulong po ay galing sa puso natin. Pag tayo po ay tumutulong na galing sa puso, ito po yung gusto ng Panginoon. Yung wala ka pero kaya mong magbigay. Ba yung parang kahit yun na lang, kaya mong pagbigay, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At makakamit po natin ang pagpapala ng Diyos. Pag inuna po natin siya, inibigay niya ang pagpapalang gusto natin. At yung mga pangako po niya, ibibigay po ito ng Diyos sa atin. At ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi po niya sa Isaiah 41 verse 9, ang sabi po diyan, ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi kita itinapoy. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon sa lugar na ito para maglingkod sa Kanya. Alam mo, halos wala sa ating taga rito. Sa lugar ito, halos wala sa ating taga rito. Kung saan lugar tayo kinuha ng Panginoon, pinili niya para maglingkod sa Kanya. At dito tayo nagkita-kita sa Kanyang templo at mayroong purpose ang Diyos. Gusto niya yung Kanyang mga anak, yung pangako ay magkaroon ng katuparan at magsama-sama ang Kanyang mga lingkod sa totoong paglilingkod at mayroon po itong malaking himala at pagpapalang ibibigay ang Diyos sa atin. Tunay na tagumpay ang ibibigay ng Panginoon sa ating paglilingkod. Kaya po, lagi kong sinasabi, gusto ko na talagang maramdaman ninyo yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Yung talagang nandun yung patuloy na pagkakilala natin sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. At sa bawat isa sa atin dito, pag tayo po ay mayroong pusong ganun, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo yun. Pinili ka ng Panginoon, dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito. Sana po magkaroon tayo ng oras sa Panginoon. Alam po ninyo, ako natutuwa dahil ngayon ay pastor at precision. Masaya ako dahil nag-i-effort kayo para sa mga bagay na yun. Amen. Pero alam po ninyo, mas masaya ako kung makikita ko na ang paglilingkod niyo sa Diyos ay taos sa inyong mga puso. Yung talagang nakikita ko na ang kaligtasan ay nakamit niyo na. Nasa buhay niyo, nasa tahanan niyo ang tunay na presensya ng Diyos. Amen. Okay, masaya ako. Meron kayong mga
gustong ibigay sa akin. Pero hindi po yan ang tunay na kasiyahan sa puso ko. Ang tunay na kasiyahan sa puso ko, pag nakikita ko na kayo'y lumalaki ang pananampalataya sa Panginoon. Umaangat ang pananampalataya sa Panginoon na talagang nandun at nakikita ko ang kaligtasan ay nasa tahanan nyo na, nasa mga buhay nyo na. Masaya po ako. Yun po ang tunay na kasiyahan na gusto kong mangyari. Masaya ako dahil lahat ng pamilya ko naglilingkod sa Diyos. Wala akong anak na hindi ko kasama sa paglilingkod. Kaya po gusto ko lahat tayo talagang mayroong kauhawan sa gawain ng Panginoon. Na pagdating sa pananalangin, pumipila, laging naghahangad na makaniig ang Diyos, naghahangad na makasama ang Panginoon. Dahil pinili kayo ng Diyos, kinuha kayo ng Panginoon sa malalayong lugar para lang i-gather niya at magpuhay sa Kanya. Napakasarap po namnamin ang presensya ng Panginoon kung tayo po ay tao sa puso natin. Sabi ko nga, kahit hindi ako tanggapin ng buong tao, basta tinatanggap ako ng Diyos, success na ang buhay ko. Yun po ang tunay na tagumpay pag tinatanggap tayo ng Diyos. Kahit hindi ka tanggapin ng tao, tagumpay at tagumpay. Ang karamdaman mo, ang lahat mo, pwede mong mararamdaman mo ang tunay na tagumpay sa iyong buhay. Ano man ang sabihin ng kapwa mo, basta patuloy kang nagtitiwala sa Diyos, at Diyos po ang bahala. Kaya sabi po niya sa verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan po yung mga pangako ng Diyos sa atin. Pag tayo naglilingkod sa Kanya, palalakasin po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Nandyan po siya palagi. Kung ikaw man ay nadadapa, ikaw man ay nakakaranas ng panghihina, pero hindi ka babagsak kasi lagi kanyang hinahawakan. Lagi kanyang inaalalayan. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, sa isang kaguluhan, ano man ang klaseng kaguluhan dyan, kahit matinding kaguluhan, wala kang ibang kukunin dyan sa lugar na yan, kundi ang iyong anak. Kahit masaktan ka, gagapang ka para kunin yung anak mo sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng problema, ang Diyos po nandyan para tayo ay protektahan. Para tayo ay kunin, yakapin, at laging protektahan at iligtas. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos pag tayo po ay mayroong puso na handang maglingkod sa Kanya. Sabi ko nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat ng biruan po galing sa puso natin. Kaya kapag tayo mangangako sa Diyos, dapat po siguraduhin natin na ito ay kaya natin gawin. Kasi ang salita po ng isang tao, hanggang hindi niya ito inilalabas, siya pa ang amo nito. Pag ayaw niyang ilabas, pwede niyang gawin. Pero once na mailabas mo ang salita, ikaw na ang alipin nito. Samahan mo sa buhay. Pag nangako ka na pakakasalan mo siya, na ilabas mo na, maghahanap ka ng paraan. Mag-iipon ka kasi yun ang pangako mo sa Kanya. Once na mailabas mo na ang salita mo, ikaw na ang alipin. Pero hanggat hindi mo inilalabas, ikaw ang alipin mo yung salita mo. Kasi kung gusto mong ilabas siya, pwede mong ilabas. Pero kung hindi mo rin siya, hindi siya ang masusunod. Pero once na inilabas mo ang isang salita, ang isang pangako, ikaw na ang alipin nito. Kaya nga sabi, maingat tayo magsalita. Kasi pag nailabas mo ang iyong salita, alipin ka na ng iyong sinabi. Nangako ka, magbibigay ako sa iyo ng ganun. Alipin ka na kasi yung pangako mo na yun, gagawa ka ng paraan para magawa mo yun. Ibig sabihin, lahat ng salita na inilabas mo sa iyong bibig, ikaw na ang susunod dito. Pero hanggat hindi mo ito nalalabas, wala siyang kapangyarihan na sundin mo. Pero pag nilabas mo na ito, ikaw ang alipin. Kaya nga, ang lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Totoo pong magaganap ang salita ng Panginoon. Dahil sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili hanggang wakas. Kaya po lahat ng binigkas at binanggit ng Panginoon sa kanyang mga salita, pili po natin panghawakan at ito po yung mangyayari sa ating mga buhay.
At ang sabi po niya sa 11, sabi po niya sa verse 11, lahat ng may galit sa inyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa inyo. Yan po yung napakatinding pangako ng Diyos sa atin. Bakit ka nangangamba? Bakit ka natatakot magutom? Natatakot kang may mirong magalit sa iyo? Ay mirong kang kakambi. Basta't nasa tama ka at ang katotohanan ng pinamumuhay mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Iingatan ka ng Panginoon. Sabi po niya dyan sa kanyang salita, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay kung sino mang lumaban sa iyo. Kung mayroong may galit sa iyo, hayaan mo siya. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Masaya ka lang, hayaan mo lang sila kung mayroong may galit sa iyo. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Sige, magalit lang kayo sa akin, bahala kayo. Hindi ka naman mahihirapan eh. Alam mo, mas mahirap pag ikaw ang may galit. Kaya kung mayroong nagagalit sa iyo, hayaan mo lang, huwag mong pansinin. Kasi pag pinansin mo, maapektuhan ka, masisira yung kondisyon ng maghapon mo. Masisira yun. Huwag mo nga hayaan na madaya ka ng kaaway. Kung may galit mo sa iyong tao, bahala siya. Kaya sabi ko, hindi man ako tanggapin ng mundo, basta tinatanggap ako ng Diyos. Successful po ang buhay. Kasi yun po ang pinakamahalaga sa buhay natin. Lalo tigit kasama mo ang pamilya mo sa paglilingkod, ito po yung tunay na tagumpay. Kaya sabi po sa verse 11, ay sa verse 12, hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ganyan po ang mangyayari sa mga tao na gusto kang ibagsak. Sa mga tao na gusto kang pagsamantalahan. Sabi ko nga, pwede mo akong lukuhin, pero kailanman hindi mo kayang lukuhin ng Diyos ko. Talo sila at talo sila. Ang tao na naghahangad ng hindi maganda sa kapwa niya, lalo tigit, ikaw ay namumuhay ng ayon sa Panginoon. Sila. Naalala niyo si Mordecai at si Haman? Di ba nagpagawa na si Haman ng bitayan para kay Mordecai? Pero siya ang biglitan. Kasi po kailanman, ang naglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng madaya ng kahit sino. Dahil meron tayong Diyos na magtatanggol sa atin. At hindi siya papayag na ikaw ay pagtawanan ng kalaban. Ipagtatanggol at ipagtatanggol ka ng Diyos. At pag ito po ay nagkaroon na ng sa ating puso na ganitong klaseng pananampalataya, kahit murahin ka ng harapan, hindi ka magagalit. Amen. Kahit anong sabihin sa iyo, hindi, hahayaan mo lang. Amen. Pagsawa kayo, magsalita. Sino ang mapapahiya? Sa palagay mo, pag ikaw ay sa kalsada, halimbawa, pinagsalitaan ka ng hindi maganda, minura-mura ka ng ibang tao. Sa tingin mo, sa nakapalibot doon, ikaw ang napapahiya? Hindi. Siya na maraming sinasabi. Kaya magkaroon po tayo ng pagpipigil sa ating sarili, lalo tigit sa pagsasalita. Dahil once na may bitawan mo na yun, hindi mo na yun pag-aari. Lalo kung may nakakarinig. Hindi mo na yung kayang ibalik. Hindi mo na yung kayang pigilan pag nailabas mo na. Kaya maging matalino po tayo bilang mga anak ng Diyos sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Tatanggalin ng Diyos yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating pamumuhay. Yung mga gusto kang ibagsak, huwag kang matakot doon. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin, sa ating paglilingkod. Napakasarap po ng maglingkod sa Panginoon dahil ang tagumpay natin ay ang Diyos po ang may hawak. Hindi po tayo makakaranas ng mga bagay na piling makasira sa ating paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dito sa atin. Araw-araw po mayroong prayer. Araw-araw po tayo nananalangin. Pero alam niyo po, isang oras lang ito.
7 to 8. Kaya po ito ay nilagay natin sa 7 to 8. Dahil alam po kayong lahat nasa tahanan nyo na ang time na yun. Ang trabaho naman, 8 to 5. Kung may overtime ka, hanggang 6. Hindi naaabot ng madili-dili ka sa daan, hindi naaabot ng 7 sa tahanan mo ikaw. At mayroon pong favor ang Diyos sa atin dahil tayo halos magkakalapit lang dito. Kaya kung mayroon po kayong panahon, mayroon kayong time, pumunta kayo sa templo ng Diyos. Manalangin po tayong sama-sama. Dahil ito po yung nagpapalakas sa atin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Sa araw-araw po natin pananalangin, mayroon pong magaganap na magandang bagay sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang po tayong manalangin, hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Tandaan ninyo, kailanman hindi kayo papahiya ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa kapwa ninyo. Huwag yung hayaan na magkaroon kayo ng galit sa puso ninyo. Hayaan niyo sila. Kung mayroong mga nagagalit sa inyo, hayaan niyo. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Patuloy lang kayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy kayong manalangin dahil ito'y makatutulong sa atin para tayo ay maging matibay. Kahit anong bato sa atin, hindi ka nasasaktan. Hindi ka naaapektuhan. Yun po yung napakaganda. Alam po ninyo ang kalaban ng tao ngayon, yung stress. Yung anak ni Kuya Ken, di ba? Nag-suicide. Nagpakamatay. Kasi po nagkakaroon siya kinakain siya ng yung puso niya hindi po nagiging maayos. At ang magpapalinis lang po sa puso natin ay ang pananalangin. Pag tayo po'y laging nananalangin, lagi pong malinis ang puso natin at lagi po itong basa. Ang basang lupa, pag tinaniman mo ng buto, nabubuhay. Kaya po, pag tayo po ay laging basa ang puso natin, pag tinaniman ng salita ng Diyos, nabubuhay po ito. Lumalago po ito. At pag ito po'y lumalago, nakikita po ito sa ating pagkatao. Ang salita po ng Diyos na ipinunla sa ating puso, pag ito po ay lumalago, nakikita po ito sa labas natin. Kaya po tayo ay nakakagawa ng kabutihan kasi yung salita ng Diyos na ipinunla sa atin na itinanim, nabuhay na po ito. Kaya gumagawa na po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero pag kulang po tayo sa pananalangin, natutuyo po ang ating puso, tumitigas, kaya kailangan mo na namang i-cultivate ito para mataniman ang salita ng Diyos. Yung lahat ng naitanim sa iyo nawawala at nagkakaroon ka tuloy ng galit sa puso mo. Kasi nagkukulang ka ng pananalangin. Kaya ini-encourage po ang bawat isa, kung meron po kayo tayong sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Sama-sama po tayo na manalangin sa Panginoon. Lagi po tayong manalangin. Sa December 1 po, mag-uumpisa na yung ating 24/7 na pananalangin. Lalo po tayong lumapit sa Panginoon para magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating paglilingkod. At ang sabi po sa 13, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Huwag po tayong matakot sa ating paglilingkod. Tutulungan tayo ng Panginoon. Natatakot ka na magutom? Sabi ko nga sa aking buhay, kung halimbawa wala akong pagkain tanghali, hindi mananalangin lang ako. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon mag-fasting ako. Fasting lang muna ako. Kasi pag magalit ka, wala ka rin namang magagawa, lalo kang magugutom. Manalangin ka na lang. Pero hindi naman ginagawa ng Diyos para tayo. Sa totoo lang, ako pa nag-a-adjust ng pagkain. Hindi tayo nagkukulang pag tayo pinaglilingkod sa Panginoon. Dahil lagi kong sinasabi, ang blessing po ay tulad ng pagtingin mo sa liwanag. Pag tumingin ka sa liwanag, ang anino mo ay nasa hulihan. Ngunit pag tumalikod ka, ang anino mo ay nasa unahan. Pag tumalikod ka sa Diyos, ikaw ang maghahabol ng blessing. Pero pag umarap ka sa Diyos, ang blessing ang maghahabol sa iyo. Hahabulin at hahabulin ka ng blessing. Hahabulin ka ng pagpapala. Dahil sa Diyos ka nakatuon. Sa Diyos ang focus mo. Kung ano man yung pinapanalangin mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yan.
Basta hindi ka liliko, hindi ka. Pag tumalikod ka sa Kanya, sabi ko nga, ang problema, pag tayo po ay papalapit sa Diyos, papaliit ng problema, papalaki ng papalaki ang Diyos. Pero pag lumayo ka sa Diyos, papalaki ng papalaki ang problema, papaliit ng papaliit ang Diyos. Amen. Kaya wala siyang magawa sa buhay natin pag tayo po ay lumalayo sa Diyos. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong mangamba. Pag sinabi ng Panginoon, patuloy po tayong magtiwala. Noong ang mga Israelita ay tumawid ng Jordan, noong time na yun, malaki yung tubig. Pero ang sabi niya kay Josue, sabi niya, humakbang kayo. At nung paghakbang nila, natuyo yung ilog, nakatawid sila. Kaya yung kaharian ng Jericho, nangangatal na sa takot yung mga tao dun. Kasi alam nila, ibang klase ang Diyos nila. Dumaan sila sa dagat. Kaya pag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, mayroon pong daan na gagawin ng Diyos. Amen. Kung ito ay bangin, kabila, imbit na mayroon kang bangin sa gitna, pero yung blessing nasa unahan, ang sabi ng Lord, umakbang ka. Matatakot yung umakbang kasi may bangin. Naalala niyo yung sabi ni Pastora Mildred, nung humakbang siya, may lumalabas palang tulay doon. Habang lumalakad ka ng humalakad papalapit sa blessing, may tulay na sumasalo sa paa mo at maaabot mo yung blessing na pangako ng Diyos na hindi ka nahirapan. Kasi sumunod ka, humakbang ka. Ang gusto lang ng Panginoon, humakbang tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Yung kinatatakutan mo para hindi sumunod, huwag kang matakot. Hindi muna ako sasama ngayon kasi may karamdaman yung anak ko. Pero gusto lang ng Panginoon, mag-decide ka. Dahil pag nag-decide ka, lahat ng karamdaman, tatanggalin ng Diyos. Amen. Kailangan lang natin mag-decide, ano ba talaga yung paglilingkod natin sa Panginoon? Ito ba talaga ay 100% galing sa ating puso? Tutulungan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Panginoon. Yung paglapit mo sa Panginoon, ito ba talagang galing sa puso mo? Yun lang po ang hinihintay ng Diyos sa atin. Yung totoo natin pagsunod sa Kanya at mababago lahat ang pananaw mo sa buhay at magkakaroon ka ng kaisipang makalangit. Magkakaroon ka, alam po ninyo ang buhay sa mundo, pansamantala lang. Pero napakahalaga po at napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Kasi paano kung isang araw, dumating na sa tamang panahon, kinuha ako ng Lord. Ngayon, 100 years na ako rin, wala pang nakakarating sa inyo. Saan kaya yung mga member ko? Di ba? Ang sakit nun. Ang hirap nun. Paano? Kaya gusto kong maituro sa inyo yung talagang totoong paglilingkod sa Panginoon. Para yung pangako ng Diyos na ating makakamit, sama-sama tayo na nandun sa kaharian ng Panginoon at nakamit natin yung biyaya ng buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, makamit mo mang lahat ng kayamanan sa mundong ito kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Useless din ang lahat. Kaya nga pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, lalo pag araw ng linggo, kahit operan mo ako ng 100 million, hindi kita isisiputin. Maglilingkod ako sa Panginoon. Pupunta ako sa church, kahit operan mo pa ng gano'ng kalaking pera, hindi kita susundin. Kasi yung pera hanggang dito lang sa lupa, wala yan mararating. Amen. Matuto po tayong mag-invest sa kaharian ng Diyos. Yun po ang dapat nating number 1 na pagsikapan. May nagsabi, ay bakit ako magsisikap na mag-invest sa kaharian ng Panginoon? Paano kung walang impyerno o walang langit? Sayang yung aking paghihirap. Ang sabi ko naman, paano kung meron? Nga ka. Maniguro ka na. Doon ka na sa tamang dapat mong gawin. Maniguro ka na sa iyong kaligtasan. Okay kung wala. Paano kung meron? Wala nang pagsisisi doon. Wala nang mercy doon. Hindi ka na piling magsisi doon. Ang sabi ng Amang Abraham, pwede bang papuntahin mo si Lazaro sa aking mga kapatid? May mga kapatid ba ako doon?
sabi ng Panginoon, sabi ni Amang Abraham, may mga prophet doon, may mga pastor doon. Dapat doon sila maniwala. Kahit mabuhay ang isang patay, hindi nila paniniwalaan. Isawsaw niya yung kamay niya sa tubig, palamigin man lang kahit saglit ang aking dila. Sabi ng amang nung mayamang namatay. Sana po magkaroon tayo talaga ng pusong talaga nakakapag-ipon ng kayamanan sa langit. Magkaroon po tayo ng talagang pagkatawag sa Diyos na hindi po ipwedeng baliin ng kahit sino. Magkaroon po tayo ng pananampalataya, paglilingkod sa Diyos na ipapamana natin sa ating mga anak. Napakasaya po ng magulang na pagtanda mo yung iyong mga anak, alam mo, sila ay nasa Panginoon. Mamamahinga ka na mayroon kang kapayapaan sa puso mo. Pero kung mga anak mo, nakikita mo, pare na yung tawag sa'yo pag nag-usap kayo. Anong mararamdaman mo? Napakahirap po. Nag-decide talaga ako na maglingkod sa Panginoon. Nung makita ko, sunod-sunod yung anak ko, 3, puro lalaki. Isa rin silang nagdala sa akin para sa Panginoon. Dahil marami akong nakitang pamilya na gano'n. Pag nalasing nga sila salamat sa Panginoon. Dahil kahit isang sagot sa mga anak ko, hindi sa akin sila sumagot ng malagpag na sagot. Yun po yung biyaya ng naglilingkod sa Panginoon. Yung kasiyahan mo, yung mga anak mo, nagiging namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung isang reward agad ng Diyos sa atin, sa ating paglilingkod. Salamat sa Panginoon. Kasi kahit yung mga manugang ko ay kasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Walang po ibang pinakamasarap. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa ating buhay at ang buhay na gusto mo, ibibigay ng Diyos. Masigit mo siyang pinahalagahan, ikaw ay pupupuntahan ng Diyos. Pero kung lagi ka na nakatipid sa sarili mo, naku, ang lamig, ang sarap matulog, hindi mo na ako sisimba ngayon. Malamig, gusto kong matulog lang muna. Paano yung paglilingkod mo sa Panginoon kung talagang hindi mo mahal ang Diyos? Alam po ninyo, ang taong nagmamahal, kaya po gumawa ng kabutihan. Pero ang walang pagmamahal, hindi po yung kaya gumawa ng kabutihan. Diba sabi nga, harangan man ako ng sibat, naririnig mo yung una sa mga matatanda. Tutuloy ako dahil mahal na mahal kita. Talagang kahit harangan sila ng sibat, talagang tutuloy sila kasi mahal nila yung isang tao. Kung mahal natin ang Diyos, magagawa tayo ng paraan para masunod natin ang kanyang kalooban. Gagawa po tayo ng paraan. Salamat sa Panginoon. Sana po sa mga susunod na mga araw, magkaroon po tayo ng talagang kauhawan sa salita ng Panginoon. Magkasama-sama tayo sa pananalangin. Mayroon po mga himalang bagay ibibigay ang Diyos sa atin. Akala mo lang walang nangyayari sa bawat bigkas mo ng pananalangin. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alam mo, yung mga ginagawa, yung biyahe mo, nakauwi ka ng ligtas. Ipagpasalamat mo sa Panginoon kasi baka kung hindi ka nagtiwala sa Panginoon, baka hindi ka na nakauwi. Marami tayo na dapat ipagpasalamat sa Panginoon na hindi mo alam, iningatan ka pala ng Diyos, nakauwi ka ng ligtas, iningatan ka pala ng Panginoon, dahil kung hindi ka titiwala at nananalangin, maaaring hindi ka nakauwi. Yung iba nga, natumba lang sa motor, hindi na namamatay na. Pero yung nasa Panginoon ka, nakakauwi ka ng ligtas, ito po'y napakalaki, nagigising ka ng malakas ang iyong katawan, ito po'y napakalaking bagay na ipagpasalamat natin sa Panginoon, na ang pamilya mo ay buo. Masaya kayo, may kinakain kayo kahit hindi masyadong masasarap. Alam mo, iwas-iwas na rin tayo sa masyadong masarap na pagkain. Kasi malakas ang kolesterol. Kailangan na rin. Talagang ang Diyos po ang bahala. Kaya kung minsan hindi ka binibigyan ng Diyos ng pera para maging healthy ka. Kasi baka bumili ka na naman ng mga hindi mo dapat kainin. Palagi natin purihin ang Panginoon sa ating paglilingkod.
Sana po maramdaman natin yung talagang paglilingkod natin galing sa puso natin. Yun po ang isang regalo na gusto kong matanggap. Yung talagang makita ko kayo na talagang, Pastor, yung ang prayer alas 7, nasa loob pa ako ng bahay, paglabas ko, nakalak pa yung gate ng simbahan, nandiyan na ngayon. Pastor, okay, nauna ako sa iyo. Yun lang, excited sa pananalangin, excited sa pagtawag sa Panginoon. Uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Alam po po yung minsan, nag-pray kami dito, wala si Jojo. Ako ang song leader. Naramdaman ni Dudoy ang tunay na presensya ng Diyos. Umiiyak si Dudoy. Talagang ramdam na ramdam. Sabi ng Panginoon, anak, tama na, andyan na ako. Naramdaman na lang namin ang presensya ng Panginoon. Dumating si Sir, naging 3 kami. Yung time na si Jojo ay nasa ospital, yung kanyang anak. Salamat sa Panginoon. Sana po, magkaroon po uli kayo, ma-renew muli yung kauhawan ninyo sa Panginoon. Yung kasabikan sa pananalangin, kasabikan sa presensya ng Diyos. Na talagang lagi mong hinahanap-hanap, niyayakap ang Panginoon. Dahil marami po mga gustong ibigay ang Diyos sa atin na hindi natin minsan matanggap. Salamat sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, magkaroon po tayo ng 100% na paglilingkod sa Kanya. Maglilingkod ka lang pa sa Panginoon, malaki-laki ang commission na yan. Simpa muna ako, prayer muna ako. Kasi pag wala, saka na lang. Hindi muna ako mag-pray, kulang yung budget namin. Mag-pray po tayo, manalangin po tayo ng manalangin para po maging matagumpay ang buhay natin. Kaya po natin manalangin pag ito po ay talagang nilagay natin sa puso natin. I-alarm mo yung yung relo mo kung medyo naninibago ka. Alas 7, 6:45, i-alarm ko na. Para alam po ninyo, pag tayo po ay mayroon talagang kauhawan, pinakikinggan natin yung alarm. Pero pag hindi po, kahit mag-alarm, mali siguro yung set ko. Parang maaga pa naman. Nag-a-alarm na pero hindi mo pa pinaniniwalaan yung alarm. Ang challenge ko lang po at ang gusto kong makita sa bawat isa, yung po talagang sincere na paglilingkod sa Panginoon. Alam ko kayong lahat ay uhaw sa presensya ng Diyos. Pero tinatalo kayo nung minsan na parang merong tawag yung laman na parang hindi mo kayang paglabanan. Ito po yung dapat nating mapaglabanan. Yung parang tinatamad ka, gusto mo ayaw mo, parang hindi mo maintindihan. At pagtanguin na nananaig yung, ay hindi na lang muna. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Pag makaluwag-luwag. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay at tayo po ay magtatagal. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay pinili ng Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Ang sabi po ng Kanyang salita, pinili ko kayo, hindi kayo ang pumili sa akin. Bakit ka nandito? Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Talagang tinawag ka ng Panginoon. Kinuha ka ng Panginoon para ikaw ay makisama sa Kanyang kawal na maglilingkod sa Kanya. Salamat po sa umagang ito. Tayo po yung po tayo manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pagmamahal mo sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ibalik mo muli yung kauhawan, Panginoon, sa pananalangin, Father God. Salamat po, Ama. Paspasan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Gabayan mo sa iyong Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pumagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.